Good day everyone, my name is Khairuddin Saudi Abidin from BPAA1. So let's talk about Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay isang makasaysayang dokumento na naglalaman ng prinsipyo at aral na ginamit ng mga revolusyonaryo noong panahon sa paghaharap ng Espanyol. Ating tatalakayin ang kahalagahan ng Kartilya at ang papel na ginamit sa makasaysayang ng Pilipinas. Similar to what we have done to the accounts of Figueroa, this primary source also needs to be analyzed in terms of context and context. Ang Katipunan ay isang lihim na revolutionary sa samahan na itinatag sa Pilipinas noong 1892 ni Andres Bonifacio at iba pang mga makabayang Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay makamit ang kalayaan mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya sa pamamagitan ng armadang revolusyon. Ang pagkakatatag ng Katipunan ay isang tugon sa mapang-api at mapagsamantalang mga patakaran ng pamahalaang kolonyal ng Espanya nang namuno sa Pilipinas na higit sa 3 siglo. Moreover, one can analyze the values and help in the document as consistent with the burgeoning rational and liberal ideas in the 18th and 19th century. Ang ika-18 at 19 na siglo ay panahon ng malaking pagbabago sa Europa at mundo. Ito ay ang panahon ng pag-asbong ng mga ideya tungkol sa pagkakapantay-pantay, pagpaparaya, kalayaan at kalayaan. Ang Rebolusyong Pranses ay isang kilusan na naglalayong ibagsak ang monarkya at itatag ang isang republikano na pamahalaan. Ang mga ideya ng Rebolusyong Pranses ay nakabahis sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, pagpaparaya, kalayaan at kalayaan. Ang Rebolusyong Pranses ay nagbibigay inspirasyon sa mga kilusan para sa kalayaan at demokrasya sa buong mundo. In the contemporary eyes, the Katipunan can be criticized because of these provisions. However, one must not forget the context where the organization was born. Not even in Europe or in the whole of the West at that gesture recognized the problem of gender inequality. Noong ika-18 at 19 na siglo, hindi lubos na kinilala ng Europa at ang kanluran ang problema ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa panahon ito, ang mga kababaihan ay nahaharap sa malaking pagkakaiba sa mga karapatan, oportunidad at pagkatao. Ang pagtutok sa Rebolusyong Pranses sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran ay hindi agad naging sanhi ng pagkikilala sa mga karapatan ng kababaihan. Sa halip, ang mga papel ng kababaihan ay karaniwang nakakulong sa mga gawain bahay at sila ay hindi kasama sa maraming aspeto ng buhay publiko. Mga pangunahing lugar ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Karapatan bumoto. Ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang bumoto sa maraming bansa kabila na ang UK at US noong ika-20 ng siglo. Karapatan ng ari-arian ng mga kababaihan ay madalas na limitado na ang mga asawa ay kumukontrol sa mga ari-arian ng kanilang mga asawa. Edukasyon. Ang pagpasok sa edukasyon ay limitado para sa mga kababaihan na maraming institusyon ang hindi tumatanggap sa kanila. Trabaho. Ang mga kababaihan ay nahaharap sa malaking hadlang sa trabaho at madalas binabayaran ng mga mas mababa kaysa sa mga kalalakihan para sa parehong trabaho. Aside from this, the Kartilya was introductive not just of the Katipunan's conduct toward other people, but also for the members' development as individuals in their own rights. Ang pagkakaroon ng dalawang aspeto.
Pakikitungo sa kapwa. Ang kartilya ay nagtuturo ng mga mahalagang prinsipyo sa kung paano dapat tratuhin ng mga katipunero ang ibang tao. Ito ay kinabibilangan ng pagbibigay diin sa respeto, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga prinsipyo ito, ang mga miyembro ng katipunan ay natutunan na makitungo sa iba na may dignidad at paggalang na mahalaga sa pagbuo ng isang matatag at nagkakaisang samahan. Sa ganitong paraan, ang kartilya ng katipunan ay nagsisilbing isang komprehensibong gabay na tumutugon hindi lamang sa mga gawain ng samahan, kundi pati na rin sa personal na pag-unlad ng bawat miyembro nito, na mahalaga sa pagbuo ng isang matatag at epektibong kilusan para sa kalayaan. All in all, proper reading of the Kartilya will reveal a more thorough understanding of the Katipunan and the significant role that it played in the revolution and in the unfolding of the Philippine history as we know it. Mga mahalagang aspetong matutunan sa kartilya. Mga prinsipyo at ideya. Ang kartilya ay naglalaman ng mga prinsipyo at ideya na nagbibigay daan sa pagkakabuo ng katipunan at sa kanilang mga gawa. Pag-unawa sa kasaysayan. Sa pag-aaral ng kartilya, mas nauunawaan natin ang konteksto ng revolusyon at ang papel na ginagampanan ng katipunan sa pagbuo ng kasaysayan ng Pilipinas. Pagkilala sa mga bayani. Ang kartilya ay nagbibigay diin sa mga bayani at ang leader ng katipunan tulad ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto na nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, ang kartilya ay hindi lamang isang dokumento ng katipunan, kundi pati na rin isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan at pagkatao bilang mga Pilipino. That's all. Thank you.